kami guys in Northwest College. Okay. Focus tayo guys sa pag-aaral dito. Morning guys. Welcome to Jill and Can. It's 7:03. 7 o'clock ako nandun dapat. So, 2 more minutes at darating na tayo sa ating work. Ayan. So, dahil si Myla may galing sa kanyang night shift at papasok sa kanyang day shift. Yan. Good luck naman sa atin guys. Yan. So tingnan natin guys ngayon ng mga bagong kaganapan dito, mga bagong announcement ng IRCC. Pag-usapan natin mamaya. Yan, bagong gising tayo. So papasok tayo ngayon 7 to 10 a.m. At gusto ko lang may mga nagko-comment sa previous vlog ko na dahil nga international student tayo ay maraming mga bagong policies ngayon na mga updates. Ano na nga bang mangyayari sa atin dito guys sa Canada. At sabi daw kumuha ako ng work permit. Actually guys, pagka international student ka, automatic na meron kang student permit at work permit and you are allowed to work 20 hours. So that is legal na maghanap tayo ng work dito. Ayun. So, pero may sinasabi siya siguro dahil after ng pag-graduate bilang international student, ano na nga bang mangyayari sa atin dito dahil nga sa mga bagong announcement ng IRCC guys. So, nandito na tayo sa work at pag-usapan natin yan mamaya. See ya! Hi guys! So today nga ay tapos na ang ating work at eto, based dun sa mga recent comments na natatanggap ko doon sa aking recently uploaded vlog, well, hindi ko pa talaga actually hindi pa natin na-discuss dito yung pinaka-current issue na may announcement yung IRCC. May mga comments doon, if you can see. Yan, thank you sa mga nagko-comments for the likes and mga nanonood ng vlog po na yon. At ganun pa man, ito yung masasabi ko sa mga nagko-comment doon na tama po kayo. We are international students but dito po ay binigyan kami ng study permit and work permit. It means that we are able and legally able to work here in Canada. At kami po ay binigyan ng 20 hours to work as long as we don't violate those rule or that rule na ilimit sa 20 hours. So, ang mga Filipino guys ay marami dito talaga. We work but we don't neglect our studies. So, if some people are saying na bakit kayo nagpunta dyan? Nagpunta kayo para maghanap ng trabaho lang ba? Of course not. Nagbayad kami ng malaking tuition dito guys. At sayang naman yung binayad namin kung hindi namin magagamit yung mga natutunan namin or hindi namin i-engage yung sarili namin dun sa binayaran namin na tuition na inalam talaga namin kung ano yung mga mangyayari doon sa mga pinag-aaralan namin. If you don't know guys, yung buhay estudyante dito sa Canada ay talagang we are in it. It means hindi lang kami nandoon na nakaupo lang kami. We are actually doing lots of things here dito sa school. We are doing projects, mga activities for our development, no? Syempre, the school will not also allow na natapos kami ng isang semester na wala kaming nalaman. So, gusto nila na we are engaged, especially with my course, Disability Studies, na we are engaged in the community. Meron kaming mga community outing, meron kaming mga yung mga practicum namin na kung saan we get to experience what
is the life here and working in the real setting, yung mga situations, and having to work na kung saan yung work na yon ay related sa aming pinag-aralan. At sa totoo lang guys, ngayon sa aming class, before merong mga majority from the last year, no, majority ng aming mga classmates ay yung nasa ibang lahi. Pero ngayon, makikita mo guys, parang 80 or 90% of the class ay mga Filipinos na, kami. So kami yung mga last year na Filipinos na magkakasama, at sila rin yung kasama pa rin namin. Pero the rest of the other nationalities na nakasama namin dati, parang ilan na lang sila, mga 6, ganon na sila kakonte. So hindi namin alam what happened to them, kung nasaan na sila. Pero I'm telling you guys na I'm speaking in behalf of the rest of the Filipinos international students dito sa Canada, na I know na yung mga international students na Filipino are doing their best to learn, to be engaged dun sa mga activities sa classroom, sa school, yan, and talagang we are here to pursue yung course namin, no? Hindi lang sinasabi na because of course kailangan gusto nyo maging PR, ganyan, but it will come. Morning, going to school. Happy Monday guys! So galing na tayo sa sumakay tayo ng bus and ng train, at ngayon ay naglalakad na tayo going to school, and it's Monday. Actually guys, 9 o'clock na. So totoo nga yung sinasabi nila na talagang tahimik yung downtown ng Edmonton. Kung babalikan natin na galing nga kami ng Calgary, ay medyo busy doon, especially ngayon 9 AM na. Parang akala ko nga 6 AM pa lang, pero it should be a busy morning, Monday, pero ganito lang siya. Yan guys. Diba? Yun, so pasok muna tayo sa school. Isa lang yung subject natin ngayon, and then after, meron tayong part-time work. So kita-kits tayo later. Katon tayo guys. So morning, pauwi, palagi tayo naglalakad ng marami dito guys, pero okay lang yun, exercise. Grabe yung aking morning look. Yan, so okay lang dito kasi hindi naman sila masyadong they don't care kung anong itsura mo dito. Pero sa mga nanonood dito ngayon, yan, so magpasensya nyo na guys, ganyan tayo, nagmamadali tayo eh. We're here na guys in Northwest College. Okay, focus tayo guys sa pag-aaral dito. Class is done guys. So it's super sunny, kaya uwi muna tayo guys. So kakain ako ng lunch sa bahay, and then walking distance to my work. Yun lang. So in today's video guys ay
Nakita nyo naman ang ating mga ginagawa dito sa ating life dito sa Canada bilang international student at isang part-time worker, guys. So, marami tayong mga challenges dito, marami tayong mga bagong announcement na kung saan nakaka-affect din sa atin dito sa bilang international student sa Canada. So, ano nga ba yung mga bagong mga announcement na ito para sa mga international student? Ito ay mostly tungkol sa pagkakaroon ng PGWP or the Post-Graduation Work Permit. Ang PGWP, guys, ito yung makukuha natin pagkatapos natin mag-aral ng 2 years or 1 year dito sa Canada. So, ang PGWP, it allows us to work and live and stay in Canada for the years na sasabihin nila. Example, kung 2 years kang mag-aaral dito, you will be given maximum of up to 3 years to stay. Kung 1 year naman ay 1 year, but because of the recent changes ay may mga mahalagang pagbabago katulad ng kailangan ay masteral graduate or doctorate graduate ka para makakuha ka ng 3-year PGWP. So, ngayon guys, ang bagong reform PGWP ay makakaapekto din ito sa atin in some way or another, especially sa mga international students. Of course, tayo yung affected dito. So, ang unang-una dito, sinabi niya na as of November 1, 2024, all PGWP applicants must submit proof of language proficiency, IRCC approved language test. University graduates must score at least Canadian Language Benchmark or CLB 7, and college graduates must score at least CLB 5. So dati pagka kukuha ka ng PGWP after you graduate, ang kailangan mo lang talaga ay ang completion letter from your school at yung transcript of records, yan. So, yun yung mga basic na kailangan. But ngayon, ito ay required na ang English test. So, you can take IELTS or CELPIP. For now, wala pang sinasabi kung academic or general ang ititake natin. Ayan. So, abangan pa rin natin yung mga announcement na ito. At ang IELTS is good for 2 years na na-try ko nang mag-take ng IELTS before. So, yung IELTS ay magagamit mo siya anywhere outside Canada din. So, but the CELPIP, magagamit mo lang siya sa Canada. So kung ano yung gusto nyong i-take, I think sabi nila mas madali daw yung CELPIP. Yan. So, tignan na rin. I-review ko din guys kung ano nga yung mas okay na i-take. Actually, nung nag-take ako ng IELTS, ang grade ko ay merong 6.5, may 7. So, hindi naman ganun sobrang taas na 9. At medyo mahirap na siya for me. Habang nagtitest ako nun sa Manila, sa BGC ako nag-test nun guys, ay talagang iniisip ko, parang during the test, gusto ko nang mag-give up habang nagtitest ako kasi ang hirap niya, although nag-review din ako, pero nahihirapan na ako. Pero naisipan ko lang yung binayad ko na 12,000 that time. Sabi ko parang kailangan ko itong laban kasi sayang naman yung 12,000 na binayad ko, diba? Tsaka syempre, although nung papunta ako dito, hindi naman requirement yung IELTS, but meron kasi akong isang papunta sana dito sa Canada na sinabi kailangan ko daw. So, kaya ako nag-take noon. So, yun yung purpose ng IELTS ko. Ba't ako nag-take noon? Sa kung napanood nyo yung interview sa amin with the Spot Pinoy, no, meron kaming scam moments in our life, no? So, bilang PSW, ay ni-require ako na mag-take ng IELTS. So, kaya ako nakapag-take ng IELTS dahil doon sa application na supposed to be papunta rin ng Canada, pero hindi naman natuloy. So, yung application, yung IELTS guys is good for 2 years. So, kung iti-take natin siya, mas maaga kung halimbawang sa tingin natin hindi pa tayo masyadong sure sa IELTS natin or sa CELPIP, kailangan bago tayo matapos mag-graduate or before tayo mag-graduate ay as early as possible, pwede na tayo mag-take. So, kung sa tingin natin, kailangan pa natin nataasan yung score para ma-meet yung CLB 7 or CLB 5 na kailangan, ay pwede tayo mag-retake. May time pa tayo mag-retake para, ayun, makuha natin yung points na kailangan. In case na nahihirapan tayo ma-meet yung nire-require ng IRCC na points dito. At isa pa sa
PGWP announcement na ito ay as of November 1, 2024, graduates of public colleges will be eligible for a PGWP of up to 3 years only if they have graduated from a field of study related to an occupation with a labor market shortage. Bachelor's, master's, or doctoral degree graduates, however, will continue to be eligible for PGWPs valid for up to 3 years. Ayan, so kung tayo guys, ang school natin ay nasa community college or public college dito sa Canada, sinabi dito, you will be given or pwede kayo mabigyan ng up to 3 years of PGWP, especially if nung graduate tayo sa field of study na merong related sa occupation with a labor market shortage. So, kailangan natin i-align or hanapin kung yung course ba natin ay merong labor market shortage dito sa Canada. At eto pa guys, bachelor's, master's, or doctoral degree graduates will be eligible for PGWPs valid up to 3 years. So yan, so ngayon pa lang guys, i-gauge na natin kung tayo ay parating pa lang dito or ano ba yung strategy natin, kung sa tingin ba natin ay mabibigyan ba tayo ng PGWP after we graduate. So let's gauge this. Kung ang course ba natin ay program na iti-take ba natin dito ay merong labor market shortage, we have to check po kung anong program ang iti-take nyo dito sa Canada. So ako po ay disability studies and so far I can see na dahil meron din akong bachelor's degree ng early childhood education, so yung the daycare and mga early childhood educator ay isa po sa mga labor shortage dito sa Canada. So minsan depende din po yan sa mga provinces. So may mga provinces like in the Yukon, konti yung mga tao doon and maraming kailangan na mga workers. So kailangan natin i-check yung bawat province kung saan po yung may labor market shortage. Yan. So pag-aralan po nating maigi yan. At isa din pong gusto kong i-mention dito ay dahil nga nagkaroon na rin ng itong year na to, na nagkaroon nga ng ni-reduce yung mga pagbibigay ng study permit sa mga international students, ay sinabi din na sa 2025 it will be decreased to 10% pa. So from 485 ngayong 2024, by 2025 it will be 437 approvals ng international student na papasok dito. So hindi po guys sarado ang Canada for international students. If mangyari po yon, I don't think it will happen. You know why po? Kasi yung mga colleges dito, like sa aming school, sa international school ng Northwest College, siguro guys, sa ilang kami, like 7 yung isang lahi at the Filipinos are mga 9 kami or 10, at meron lang kaming 3 Canadians na classmate. So ganun lang yung ratio namin, ang konti lang namin. So kung mawawala yung mga international student, definitely yung business nila dito ng school, yung education, and yung how they promote their education to other countries ay mawawala siya, no? Mawawala. So kung ganun man, simula nung nag first year ako, second year, at ngayong fall, ganun lang yung ratio ng Canadian classmates na meron kami. Although I know in other schools, especially sa mga universities, mga University of Alberta, MacEwan University, ayan, so medyo marami doon pong mga Canadian citizens at yung ibang mga permanent residents. So pero I don't think na sobrang dami pa din. So marami pa rin talagang mga immigrants dito sa Canada. So if that will happen, magiging imbalance din yung economics ng Canada. Dahil they really depend on the immigrants and the international students as well. So hindi nila ito totally close yan, but they will limit it. Just like what happened po during the time ng mga caregivers during the early 2000s na supposed to be, I was a part of it too, ay
noong maraming caregiver na dumating yung time na nagkaroon ng home support worker at home child care provider, yung HCCP, tapos nagkaroon sila ng limit each year na 1,650 na lang yung tinatanggap nila every year until nag-close yun. At ngayon nga ay nagkaroon na naman ng bagong caregiver pilot, yung enhanced program nila. So ganun lang po guys yung mangyayari dito. Inaayos lang nila yan para magkaroon ng balance na ng mga immigrants o yung mga taon na kailangan nila, malaman nila kung saan talagang part kailangan yung mga tao. So kung merong sobra dito, syempre babawasan nila yan para nga po mabalance. Ayun guys. At ayan, so all study permit applicants, post-secondary studies including master's and doctoral programs will be required to submit a provincial attestation letter. So it was mentioned January 2024 during this announcement na magkakaroon nga po ng provincial attestation letter ang bawat international students who will be submitting their application for student permit or for student visa. So ayan po yung mga kailangan ngayon na pagbabago. So every now and then guys, abangan pa rin natin yung mga current announcement dito sa Canada. Ayun guys. So, kung meron kayong mga questions tungkol dito, please comment down below. At isa pa, limiting open work permit eligibility later this year to spouses of master's degree students whose programs are at least 16 months in duration. Spouses of undergraduate degree students are no longer eligible for open work permits starting March 19, 2024. So, yung ating mga open work permit holders ay limited to the spouse of master's degree students whose program are at least 16 months in duration. So, ayun po guys, ayan yung mga at isa pa, limiting open work permit eligibility later this year to spouses of foreign workers in management or professional occupations or occupations in sectors with labor shortages under both the TFW and the International Mobility Program. So yan po ang mga limitations, hindi lang sa mga international students pero pati yung sa mga spouse o yung mga open work permit holders po natin. So ayan, may mga bagay talaga tayo nag-i-gauge ngayon dahil syempre tulad namin ay malapit na rin matapos ang aking school by April, so that kasama na kami dito at kaya we are also working out guys kung ano yung mga steps natin na pwedeng gawin. Ayan, so kung meron kayong questions guys, please comment down below. At I know yung mga changes na ginagawa ng Canada ay para naman talaga mabalance yung economics nila dito. Kung syempre kung may sobra nga naman ay magkakaroon talaga ng mga problem, just like what have been discussed na or maraming napag-uusapan, yung mga housing problems, yung mga healthcare problems na hindi agad na tutustusan o nabibigay yung mga needs, especially for the Canadian citizens and the permanent residents po dito. Ayan, so with regards to that, gusto ko rin pong i-clarify yung mga naging comments sa aking previous vlog na ako po ay may 3 part-time jobs bilang international student dito sa Canada. Yan. So, ang sabi po nila ay kailangan ko pong mag-focus sa aking study and not just work. Yes, totoo po yan guys. Actually guys, ang mga Filipino students po dito, including me, ay really focusing sa aming pag-aaral guys. Okay, so mahigpit ang IRCC from the very first meeting day, bawal umabsent kasi i-report sa IRCC kung sino yung absent. At every day, ngayon dati hindi talaga mandatory ang attendance dito guys. So, may mga classmates kami na papasok sila on the first day and the last day of the school year or the term. So, ganun yun guys. Ang mga natitira na lang doon, kaming mga kabayan ninyo guys. At hindi namin alam kung ano na nangyari sa kanila pero nabawasan na sila ngayon sa ngayong fall term namin guys. So, I'm glad to say sa inyo guys to let you know na kami pong mga international students dito, especially ang inyong mga kababayan na Pilipino dito sa Canada, ay nakafocus po kami sa pag-aaral namin. In fact, most of us ay nakakukuha ng mga awards, mga Dean's Lister po kami. Kasali ako doon. Ayun. So anyway, so
Ayun po ang mga nakukuha namin dito, and we have yung mga active participation sa mga nangyayari within the school. Ayan, so nakafocus po tayo guys. And isa pa, the 20 hours allotted for international students ay hindi ko po ito na-exceed or hindi ko po ito na-abuse, because I stay within my limit, as well as yung mga other international students na kakilala ko, mostly mga Filipino dito, ay yung iba nga mahirap nga siyang maabot na makomplete yung 20. But luckily for me, no, dahil nakahanap ako ng isang work, dahil nga ang schedule ng international student guys ay isang subject per day, 2 subject per day. So, hindi ka talaga makakuha ng isang day lang na isang work lang. So, because putol-putol yung mga schedule namin dito, you can have 5 part-time pero ano lang yun, tigo 1 hour lang pala do. So, hindi ibig sabihin na inaagawan natin ng work yung mga Canadian citizens dito or mga permanent residents, dahil part-time lang yung nagagawa namin. Hindi namin kayang mag full-time at parang 3 hours lang yung nakukuha naming work, yung mga ganun guys. So, hindi ibig sabihin na inaagawan natin ng work yung mga Canadian citizens. And also, to talk about yung mga sinabi nila, or may nag-comment po doon na pati yung mga Canadian youth ay inaagawan natin ng work. In fact guys, ang aking isang work ay nagkaroon siya ng opening or hiring para sa mga youth. So, separate ang mga hiring para sa mga individuals who have their own credentials, at iba yung hiring for the youth. So, yung mga youth dito guys, meron talagang hiring doon sa job, sa company namin, na hiring for the 18 years old and above na nakagraduate ng high school, or in high school na nakakuha lang ng physical education 10, it will be equivalent to their first aid certificate na. Ayun, so yung ganong bagay guys ay sinishare ko yon sa aking makakilala na mga permanent residents or mga Canadian citizens dito na Filipino, because I know it will help them na magkaroon ng experience at magkaroon din ng additional income. So kaya lang sa ngayon wala pang nag-apply dun sa mga sinend ko na mga ina-invite ko for this opening. Yan. So guys, iba yung mga hiring for the youth, and also yung mga ina-apply ko is actually related to my program, because I want to align myself doon. At katulad niyan, yung isang work ko ay sa may level 1, so hindi siya pang youth level, because it actually needs a level 1 certification and yung mga first aid certification. Ayun, so may mga tinatawag akong may mga NVCI training kami dito, so yung non-violent for the vulnerable sector. So meron mga ganong training guys na hindi talaga siya for youth. At yung iba naman guys dito na sinasabi nila na pang entry level yung aking work. Yes, pang entry level, dahil nga bago tayo dito, hindi tayo agad-agad makakuha ng managerial position unless sobrang galing natin, and I'm not. And hindi rin ako maraming experience back in the Philippines. So kaya we can do entry level, and why not? And hindi naman natin naagawan, although I know madami talagang dumagsang international students dito. Masasabi ko lang guys, kung maghahanap talaga tayo ng work, kung halimbawa na-interview ako ng isang boss, kung nalaman niya na Filipino ko or international student ako, then dapat hindi niya na ako hinire. Like ganon, diba? She could have hired if she wanted a Canadian citizen. But the thing is, most Canadian citizens or the permanent residents, they wouldn't accept entry levels or yung mga minimum wage or low wage. So kami yung mga international students, we would accept that. So hindi po namin sila inaagawan dahil yun nga, syempre mas preferred nila yung mas higher rate. And yung mga usually marami din dyan yung mga nasa fast food, mga retail stores, yo. So, depende yun guys, no, sa interview. Kasi minsan, hindi naman natin hawak yun. Lahat naman tayo nag-a-apply dito. And depende na lang yun sa nag-hire sa atin if they will accept, if they know na, international student ka, ganyan. So, you just say na, I have a limit of 20 hours, I cannot work full time. So, tulad sa aking work ngayon,
minsan nag-add pa sila sa akin ng hours, but then I have to stay firm na I can only work 3 hours for this day and the next day is 3 hours also. So parang 6 hours lang kaya ko ibigay doon. At kung morning shift, wala naman silang available na work for morning, which I am available. Kaya naghanap ako ng ibang work na pwede din ng morning yung work so that I can study in the afternoon. So yun guys. So actually, coming to Canada is not that easy, and staying here is also marami rin tayong challenges dahil baguhan po tayo dito, marami tayong pinag-aaralan, marami tayong inaalam, at ganun din tayo ay kailangan sumunod sa mga patakaran na binibigay sa atin ng IRCC. So ngayon guys, talaga minomonitor natin yung mga bawat pangyayari, bawat update, at yung mga kung ano lang yung inaalaw sa atin, yun ang gawin natin. Ayun guys, so naniniwala ako guys na ayun, so marami talaga tayong pagdadaanan pa dito sa Canada, at we never know what's the future, but I know na whatever happens, it's God's will, at we just do our part kung ano man yung bibigay sa atin. And hindi lang Canada yung bansa guys, marami pa. So may US pa katabi lang dito, 'di ba? So kung like for me, if I'm a disability studies, saang bansa ang hindi nangangailangan ng disability support worker? Yan. So marami ngayon guys ng ganong pangyayari ngayon na hindi lang talaga dito sa Canada kailangan yung mga gantong work. Marami pa guys. So yun lang guys, at kung meron pa kayong mga comments and suggestions, please comment down below, and don't forget to like and subscribe to my channel, and please ayun, don't forget to share. Yun lang guys. Thank you for watching. I'll see you in my next vlog. Bye! Bus train is here.